Palakpakan po natin ang Panginoon. Now, ito naman ho ako sa mga babae. Mga nanay! Asa na mga nanay? Dami-dami. Sa ano sabi sa mga nanay? Sa Ephesians 5:22. Ano po sabi sa Ephesians 5:22? Sige ho, pakibasa ng mga nanay. 1, 2, 3, go! Ay, kanina sandali, ang dami tumaas ng kamay. Bakit ngayon konti na lang? Konti na papasa. 1, 2, 3, go! Okay, wives, ang sabi dito, submit to your husband because he is the head of the family. Ang mga asawang lalaki, tama nga naman. Sabi ng iba, sila ang ulo. Pero sabi ng ibang nanay, kami ang leeg. Ano ibig sabihin? Ulo ka nga, pero ang leeg, kung saan mo gustong lumingon, kung saan mo gustong iharap yung ulo, susunod. Meron nga akong isang nanay, isang sabi, yung kanyang asawa, nandoon nakikipagkwentuhan sa kanyang mga kaibigan. Sabi ng nanay, Nanding! Naku, sorry brother, Nanding nagkataon na, walang personalan to. Sabi ganon, Nanding! Umuwi ka na sinabi ng bahay, hindi ka pa nagsasayang, hindi ka pa nagluluto, hindi ka pa nag-ano. Di ganon, umuwi na ho siya. Sumunod na araw, gano'n na naman, nandun na naman siya nagtutumpukan. Sabi ngayon ng mga kaibigan, pare, andyan na si misis mo, andyan na si misis mo. Sabi ni Nanding, aba, lumakas na loob. Sabi niya gano'n, pare, huwag kang mag-alala. Haharapin ko yan si misis, pakita ko sa kanya yung tattoo ko. Sabi, sige nga, kantyawan siyempre yung mga lalaki. Sige nga, tingnan nga namin ang tigas mo. Pumunta nga siya kay misis. Hinubad niya ho yung kanyang kamis siya, pinakita yung tattoo. Alam niyo, ay, umuwi nga ho yung kanyang misis. Maya-maya ho, bumalik siya. Pare, sabi, bilib na kami sa'yo ngayon, nagbago ka na, talagang tigasin ka na. Ano ba nakasulat sa tattoo mo? Patingin nga. Ay, nung binuksan mo yung pinto, yes, darling, susunod na ako. Yun doon pala nakasulat doon sa dibdib. Amen? Sabi naman ng ibang mga tatay, meron yayabang na tatay, sa pamilya namin, ako ang last say. Sa akin ang huling pangungusap. Talaga ba? Talaga, sa akin ang huli. Pag nagtatalo kami, ako ang huli. I have the last word. Ano bang last word mo? Yes, darling. Sa kanya nga ang huli. Pero yun ang sinasabi. Pero mga nanay, ang sabi ho dito, tayo'y dapat magpasakop sa ating mga asawa. Ako ho'y narito sa lugar na ito, nagpapastor sa inyo, pero iniiwan ko ho ang aking pagkapastor sa loob ng lugar na ito. Pagdating ho sa bahay, ako ho ay isang simpleng asawa. Ako ay isang simpleng ina, ang kapo di pamilya, ang aking minamahal at gwapong-gwapong nag-iisang asawa, si Brother Tony Ferrer. Amen? Siya ginagampanan ko yung tawag ng Diyos sa aking buhay. Pero pagdating mo sa bahay, hindi na ako pastor. Pero na lang pag may tatawag, nagpapastor ako. Pero sa aming pamilya, si Brother Tony ho ang pastor. Siya yung head of the family. Kung meron man kaming desisyonan, dalawa kaming nagdi-decide. Hindi ho agad ako. Minsan kasi may mga babae, dahil magaling, may pinag-aralan kasi sa kanilang asawa, is talking down what you want from me, honey, dada. Hindi mo ba? Minsan ay ganito, kaya sasabihin niya, ako ang magaling, ako ang marunong sa diskarte, ako ang mas may pinag-aralan, kaya tabi ka lang dyan. Ako ang mag-decide, which is wrong. Amen? Ang sabi ho, tayong mga asawang babae, tayo ay magsasubmit sa ating mga asawang lalaki. Tignan nyo mga asawang lalaki, tignan nyo yung mga asawa ng babae, nagsasubmit ba yan sa inyo? O basta na lang gumagawa ng desisyon na wala ng tanong-tanong? Ang sabi ho kasi yung sa submission, it refers to her husband for consideration, anything that you think will affect their lives together. Kung meron ng isang bagay na makaka-apekto sa buong pamilya, kailangan ito pinag-uusapan. Meron minsan nakakalungkot, may mga nanay, mas malapit sa kanilang mga anak. Bakit? Sasabihin, huwag ka
sa'yo. Meron namang mga anak mas malapit sa tatay. Kaya ho, kapag meron tayong mga ganitong sitwasyon sa ating pamilya na hindi pantay ang pagtingin ng ating mga anak sa mga magulang, magsimula ho tayo sa una. Kailangan mong maintindihan nila ang tatay ang ulo, ang nanay, siya huwag katuwang. Hindi ho katulong. Ano ho? Iba mo yung katulong sa katuwang. Yung iba naman, sabi, biblical yan. Kailangan mo mag-submit. Kaya naman, ang ginagawa, ang tingin sa asawa ay katulong. Sila, pagdating ng ang asawa, nagtatrabaho, 8 hours, 12 hours, pagdating, may bitbit pa din na estresa, siya pa rin ang magluluto, siya pa magsasabay, siya pa maglalaba, lahat na. Brothers and sisters, tayo huwag nasa abroad. Iba ho ang sitwasyon natin sa Pilipinas, marami tayong pwede makasama at makakatulong. Pero dito, kailangan natin magtulungan. Ako i-believe sa mga lalaking tigasin. Totoo yan. Bilib ako sa mga lalaking tigasin. Hindi yung mga macho ang dating. Kung hindi yung mga lalaki na dahil alam nilang pagod ang kanilang mga asawa, sila yung mga tigasaing, tigasampay, tigalinis. Okay, for the glory of God, salamat sa Panginoon. Binigyan ako ng isang asawa na talaga namang all around. Kahit sabi ko sa anak kong babae, anak, pag ikaw ay humanap ng mapapangasawa, ang hanapin mo katulad ng daddy mo. For the glory of God ho. Hindi lang dito sa church, masipag si Brother Tony, kahit ho sa amin. Maraming lalaki, masipag sa loob ng church, masipag sa ibang bahay. Maraming tatay, kumukumpuni ng tulo ng bubong ng ibang bahay ng may bahay. Pero yung kanilang sariling bahay ay may tulo. Amen. Pero salamat sa Diyos, tayo ngayon tinuturuan ng Panginoon. Naniniwala ako na kailangan mo ang ating tahanan. Ito yung tahanan na kung saan sasabihin ng mga anak natin, ang gusto kong maging tahanan katulad ng sa amin. Napakasakit yung mapakinggan kapag ang sinabi, narinig nyo sa inyong mga anak, o narinig ninyong sinabi ng inyong mga kaibigan, sabi ng anak mo, sabi niya, pag nag-asawa daw siya, ayaw daw niya yung pamilya katulad ng sa inyo. Napakasakit ho nun. Dahil kahit anong dami ng ating pera, kapag gano'n ang sitwasyon sa ating pamilya, ay teryo bigo tayo bilang mga magulang. Amen po ba? I don't know. Alam niyo, ang sabi ko yung magtuturo ako, yung magpapatawa ako, ganito. Pero hindi ko alam bakit ito yung leading ng Diyos. You know, paano ako magturo, hindi ko nagpapatawa ako, ganito. Pero sabi ko, Lord, bakit ganito? Parang ito yung maaaring ito yung ating pangangailangan. Hindi ko kayo kilala personally, ngunit maaaring sa inyong pamilya, ito ang sitwasyon. At nais ng Diyos, salamat sa Panginoon, gusto niya tayong iayos habang may panahon pa. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, ang sabi dito, woman was not made out of man said to be dominated by him, nor out of his feet to be trampled upon, but out of his side, that she by his side, from under his arm to be protected by him, and from near his heart to be loved by men. Ang mga babae daw ay saan kinuha? Sa tadyang ni Adan. Ako tinignan ko sa compute sa internet, ilan ang mga tadyang ng mga lalaki. At ang nakasulat po doon ay 12 pares. May mga babae, at alam natin lahat yan, na tayo mga babae kinuha sa tadyang ni Adan. Kaya yung mga babae na silosa, pag umuwi ng bahay, alam nyo anong ginagawa? Binibilang yung tadyang ng kanilang mga asawa. Baka may kinuhang iba doon. Amen po ba? Alam nyo mga asawang babae, tayo kinuha sa tadyang ni Adan para hindi tayo pasipain, hindi tayo saktan ng ating mga asawa, para hindi tayo alilain, kundi tayo kinuha dito sa tadyang malapit sa puso para mahalin. Amen? Kinuha tayo malapit sa tadyang para mahalin, para ingatan. Pero naman tayong mga nanay, minsan talaga tayo, ang sakit natin, talaga naman, hindi ho ba? Para tayong mga rumarakatak na machine gun. Alam mo, may nakakabini yun sa ating mga asawa. Of course, kung may nakikita tayong dapat na baguhin sa kanila, ay reverse psychology, daanin sa pag-ibig. Amen? Magpakita tayo